Good morning po sa inyong lahat. Mapalad po tayo dahil nagkita-kita ulit tayo. Pwede namang mawala na ako eh. Pwede na rin isa sa inyo mawala. So hindi na tayo nagkita-kita. Pwede na ba sabay? Pwede sabay na lang tayo. Yun. Ang topic natin for today, sinabi na to ni Elder ni Pastor Kaya ayaw niya nitong mag-preach. O alam niyo na yon. Ayaw niya na mag-preach. Kasi kung kailan daw nag-preach, lumiliit yung giving. Pero kung hindi naman nag-preach yung giving, baka lumalaki naman. No? So, nagbabago. So, yun nga. Actually, sino dito nakatanggap ng maraming blessing itong nagdaang December? Amen. Napakadami. Yung iba dyan, malulutong. Meron pa bang natirang malutong dyan? Mukhang malulutong talaga, no? Naupo sa... Yung mga material blessing, mga kapatid, dito lang naman yan sa lupa. Okay? Dito lang naman sa lupa. Sabi nga natin, kung sino dito nagkaroon ng mga bagong bahay? Bagong paayos na bahay. Ay, may tumataas ang kamay, oh. Puro lumo. Wag natin masyadong paka-stress sa mga bagay na yan. Talagang yung blessing niya, kaloob sa atin ng Lord yan. Pero huwag tayong magpaka-stress, mga kapatid. Kasi pag nawala ka, wala na rin yung pinaghirapan mo pag nawala ka. Totoo yan. Kung hindi ka man mawala after 10 years, baka hindi na rin sa'yo yan. Ganon din sa mga bagay-bagay, no, mga kapatid. Kaya ang importante, yung gagawin natin today, yun ang napaka-importante. Hindi bukas, hindi yung nakaraan, kundi yung ngayon. Okay? Ang topic natin ay giving, hindi basta giving, no? Giving in God's way. Amen. Hindi lang basta magbigay ka, meron palang way ng pamamaraan ng Diyos. Amen. Okay? Giving in God's way. Hindi basta-basta bigay. Hindi basta-basta donate. Okay. Number 1, bakit ka nga ba magbibigay, Pastor? Bakit nga ba ako magbibigay? Kasi may nabasa ako sa Facebook, kapag daw yung church daw at nanghingi ng pambigay, alis ka na, lipat ka sa iba. May mga nagpo-post kasi, hindi ko alam po, kapatiran ko Pag nagpipitch daw yung pastor, or yung preacher, alis ka na, iwanan mo, lipat ka sa iba. Gusto laging libre. Gusto laging libre yung preaching. Number 1, bakit ka nga ba magbibigay? Ang tanong. Yes, bakit nga ba, no? Kasi, yung giving is a privilege and responsibility for those who have received from the God the gift of eternal life. No, responsibility pala natin ito, mga kapatid. Hindi ito responsibility ng ibang tao. Sino ba dito pinili ng Diyos? Taas ang kamay. Amen. O responsibilidad mo na magbigay. Responsibilidad natin na alagaan ang gawain ng Lord dito sa lupa. Hindi ho responsibilidad ng ibang tao, hindi ho responsibilidad ng mga politiko. Usually kasi, hindi ho unbelievers ang popondo sa simbahan. Maling paraan po yun, na unbelievers pa, imagine unbelievers pa, yung nakakakita ng kakulangan ng church. Imbis na yung mga kapatiran. Pero tingnan nyo naman yung ating bahay-sambahan. Nakita naman ng mga kapatiran. Kasi dati dito, Pastor, may malaking talaga tulo. Di ba? Sino dito nakaabot nun? Amen. Grabe talaga. 3 timbala. Puno pa. So nakita naman ng mga kapatiran, napakalaking blessing na. Ano pa yung mga problema dati sa church? No, nagsisiksikan. Sa isang upuan, may dalawa Dalawang bata, no? Tapos tinan nyo, dati yung mga hymnal, sira-sira na. Ngayon may bagong print. Amen. No? Nakikita ng kapatiran. Hindi yung ibang tao hindi yung unbelievers ang nakakakita. So sa madaling salita, hindi yung sila ang magbibigay para sa atin. Pero, ang Diyos may ginagamit po sometimes, ibang tao, galing sa labas. Nakikita kasi kulang galing sa loob. Nagkukulang di ba? Ginamit nga yung uwak kaysa dun sa kalapate. Amen. Na nagpakain. Sometimes nangyayari po yun. Kaya kapag ibang tao nagbigay sa'yo, tanggapin mo. Baka padala yun ng Lord Huwag mo naman husgahan yung binigyan. Baka sabihin Amerikano na Diba? Ibang tao, ginamit ng Lord yun, naging channel yun. Amen. Kung ayaw mong gamitin yung ibang tao, ikaw yung maging channel ng Lord.
Ganun lang yun, mga kapatid. Puna kayo ng puna eh. Di ba? Puna kayo ng puna doon sa taong nagbibigay, doon sa nakakatanggap, ayaw nyo naman magbigay. Okay? Sino daw ang magbibigay? Tayong mga kapatiran, mga anak ng Diyos. At hindi unbelievers. Kasi kapag unbelievers ang nagbigay, Challenge. ang mindset niyan, oo, tama, may kapalit yan. Ang mindset niyan, yung kay Pastor Romel, ako ang nagbigay ng 3 aircon dyan. Dapat nga may pangalan ko yun. Yun, may pangalan yun. No? Kunyari, Albert, from Brother Albert. Pag ganun ang mindset ng unbelievers ay, kaya naman dumami membro niya kasi nagbigay ako ng pagkain dyan. Nag-aalok ng pamparaming tao. Ganun ang mga mindset. Kaya, nawa, wag namang galing sa labas, mga kapatid. Tayo-tayo na. Imagine dati, di ba? Sino dito nakaabot ng walang lunch fellowship? Ang tagal nating walang lunch fellowship. Na supposed to be, dapat meron naman talaga. Kasama yun sa fellowship eh. Pero nakita nyo, no? Umuusbong tayo. Every Sunday may lunch fellowship na pastor. No? Hindi tayo pa, Nasanay na. nasanay na, hindi tayo pabalik. Paabante na tayo. Yun naman ang ating nakikita. First of all, ibigay muna natin yung ating sarili, mga kapatid. Verse 2 Corinthians 8:5. Sa sarili muna natin ang ating ibigay. And this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. No? Ano daw yung una nating ibibigay? Yung ating mga sarili. Bago ang lahat, yung ating sarili muna ng ating bigay. Yung mga unbeliever, hindi niya ibibigay yung sarili niya. Yung materials lang yung ibibigay niya. Okay? Giving is for believers and it should be done by all believers. Poor man or mayaman. Mahirap ka man or mayaman ka man, responsibilidad nating magbigay at tulungan ang gawain ng Lord. Sino ba dito poor? Hoy, wala nagtataas ng kamay, no? Ayan na, pag sabihin, kung hindi kayo poor, Rich. rich kayo. Sino dito ang rich? Amen. Halos. Wala nga nagtaas kasi kanina sa poor, wala nagtaas. Tama lang. Nasa middle lang pala. Middle lang pala. Blessing yun, pastor, nasa middle lang. So, tayo ba mga kapatid, hindi natin nararanasan yung mga mahirap na trabaho? Sino dito yung mahirap ang trabaho niya? Yung pinakamahirap. Si sister daw. Anong trabaho mo, sis? Laborer, lahat. Hindi naman labor sa construction lang eh. Pag sabihin marami, labor sa iba. Labor talaga yan. Ako, naranasan din namin mahirap. Bikoy nyo, sino dito nanganasan mangalakal, magbote? Si bro, nakita ko yan. Nagko-collection siya ng Diba? Ang hirap. Pero mayaman tayo mga kapatid. Bakit tayo mayaman? Pinili tayo ng Diyos eh. Nasa atin ang Diyos. Okay? Mahirap ka man o mayaman, responsibilidad natin. No? Kung titingnan natin sa 2 Corinthians 8:1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Tingnan nyo to Itong church na to, napakahirap na church na to. Pero hindi nila tinitingnan na mahirap sila. Ayun yung number one na sarili mo. Huwag mong tingnan na mahirap kayo. Makikita natin mamaya, may mga mahihirap na tao dito pero willing silang ibigay yung kanilang sarili. Number 2, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty. Grabing hirap nila. Great trial of affliction, pastor. Yung naranasan naming hirap, naranasan yung hirap mga kapatid. Ewan ko kung mas mahirap pa to, yung churches of Macedonia. Pero daw? Unto the riches of their liberality, no? Willing silang magbigay. Andun yung kagandahang loob nila. Meaning to say, hindi nila iniisip yung stress. Stress ng buhay. Alam ko, hindi nawawala yan. Di ba nawawala mga kapatid? Tanggalin nyo na. Tanggalin nyo, ikas nyo na kay Lord. Pero pag tanggal nyo, bukas meron ulit no?
Hindi nawawala yan. Okay? Pero at least ang maganda, kahit hindi nawawala, naaalis. Nadadagdag ulit. Ganun naman ang buhay, mga kapatid. Na walang mahirap o mayaman sa atin pagdating sa pagbibigay. Okay? Pero kung sa tingin mo, mas mayaman ka kaysa iba, tapos yung mas mahirap sa'yo ay hihigitan ka pa, magtaka ka na, mga kapatid. Luke 21, 1-4. Ito, tinan nyo to ha. Ito yung sinasabi ko, walang mahirap, walang mayaman. Sa Tagalog. At siya'y tumingala, Luke 21, 1-4. At nakita ang mayayaman. Ito ha, yung mga mayayaman daw ang naghandog, na naghagis ng kanilang mga kaloob sa kabang yaman. Yung mga mayayaman. At nakita rin niya ang isang mahirap na babaeng balo na naghuhulog roon ng 2 lepta. Parehas naghandog ha. Yung 2 lepta, pasto, parang 5 centavos lang yun. Yun yung hinandog ng mahirap. At sinabi niya ang katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang dukhang babaeng balo ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Bakit, mga kapatid? Ibig sabihin, last money niya na yun. No? Last money niya na yung perang 2 piso na yun. Pero hinandog niya pa kay Lord. Hindi ko sinasabi na yung mga pera nyo. Ha? Hindi ko sinasabi yung mga ari-arian nyo. Anong tinitingnan ng Lord? Sapagkat ang lahat ng ito ay naghulog ng kanilang kasaganaan sa mga handog sa Diyos. Datapwat siya sa kanyang kahirapan ay naghulog ng lahat ng kabuhayan na tinatangkilik niya. Tinatangkilik niya. Yung puso niya ang masaya. Amen. Although alam niya na wala na siyang pera eh. Last 2 pesos na lang. Kaya mga kapatid, last money niyo, ihulog niyo pa. Kunyari, may nakita kayong matanda sa kalye. Teko, last money ko na to eh. Pamasahin ko eh. Di ba? Ang laking challenge sa atin. Pero sa kanya, no? Sa kabila ng kanyang kahirapan, nagawa niya pa yun. Sa tingin niyo, may mayaman, may mahirap. Pagdating sa pagbibigay, mga kapatid, walang mayaman, mahirap. Mas mabuti pang mahirap eh. No, mas nakikita daw ng Diyos yun. Kasi mas na-challenge ka. Kapag mayaman ka, sige, okay magbigay kasi meron ka pa eh. So, pasobra eh. Pero kung mahirap ka at nagbigay ka, alam mo nang wala ka na bukas. Ang hirap naman talaga. Pero once na nagawa mo yon at tinangkilik daw ng kanyang puso, ng puso mo, naku, napakalaking blessing nun, mga kapatid. Na naging blessing siya, hindi dahil nagawa mo yung bagay na yun, kundi dahil nagawa mo yun kahit walang-wala ka na. No? That is one of the reason it is wrong to be in debt. Totoo. Ito sino dito maraming utang? May utang lang muna, taas kamay. Uy, yun. Honesty is the best policy. Ako din meron Siyempre yung bahay natin, no? Amen. Pag-ibig yan, utang yan. Concrete. Sabi dito, mali daw, it is wrong to be in debt. Hindi naman mali ang umutang. Mali daw na malubog ka sa utang. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Alam mo ba kung lubog ka sa utang? Ang hirap maghandog sa church. Kasi iniisip mo yung utang mo eh. Unahin mo muna. Inuuna mo eh. Di ba napakahirap nun? Nagdadalawang isip kayo. Teka, pastor. Alam ko nangangailangan yung simbahan. Pero lubog po ako sa utang. Di ba napakahirap? Kaya nga sabi, it is wrong to be in debt. Hindi naman masama umutang, pero okay na, mas maganda unahin mo na lahat ng utang mo. Huwag ka na lang umutang ng sobra-sobra. Dole book. Ang tanong, mga kapatid, bakit ba kayo utang ng utang? Di ba? Sabi nga, pag may bibilihan yung kaya, kailangan. Di ba? May kakayahan ka at kailangan mo. Pag di mo naman kailangan, huwag ka nang pumili. Minsan pinangungutang mo pa eh. Eh kung kailangan mo at kaya mo, bilhin mo. Yun yung siyasabi. Dapat dalawa. Okay? Mga kapatid, iwasan po natin malubog sa utang. Hindi ko sinasabing huwag kayong umutang. Minsan, talaga nangyayari yan sa buhay ng tao. Pero wag po kayong malubog sa utang kasi mahihirapan po yung puso nyo. Yung puso nyo ang mahihirapan na maghandog. So may kalaban na kayo. Hindi kayo makatulog. Totoo yun. Kakaisip. So mahihirapan. Nakikinig po ba lahat, mga kapatid? Amen. Number 2.
Why should I give? O bakit nga ba ako magbibigay? Bakit ba nagkaroon ng pagbibigay sa church? No? Bakit ako magbibigay? Sino ba nagpauso niyan? Sinong church, anong alam yung church ngayon na walang giving? Halos lahat, di ba? Halos lahat. Kaya nga dumami yung scam yung fraud ng mga churches Kasi dahil sa giving. Pero bakit nga ba magbibigay? Pwede naman hindi Kung sa utak mo, pwede naman hindi Pero bakit ka nga kailangan magbigay? I should give because God has first given to me. And I want to please Him. Yung pala, bakit ka magbibigay? Unang nagbigay kasi ang Diyos. Tingnan nyo, hindi ka pa nga nagbibigay. Binigyan ka na ng Diyos. Pinili ka na ng Diyos. Binigay niya yung kanyang anak na matay para sa'yo. Kaya ka pala magbibigay. Kaya ka pala tutulong sa kanyang gawain. Letter A. Ito yung tinatawag nating so, napakatagal na to. 2 years ago ko na ata to finish, Pastor. Naalala niyo pa ba yung mga motives? Sino dito nakakaalala? Sino dito nakakalimot? Wala rin. No? Wrong motives for giving. Ito yung mga maling motibo. Ito yung sinasabi ko. Napaka-danger po ng pagbibigay. Hindi lang basta bigay. Katulad ng sabi ko kanina, hindi lang tayo basta bigay ng bigay. May wrong motives pala sa giving. Number 1. Ito number 1 talaga sa lahat. Yung tinatawag nating pride. Sabi nga, ang pride daw ay panglaba. Oy, pride, lagi ka na-commercial Dapat may bayad. Dapat may bayad ka na. Ang pride daw ay panglaba lang dapat. Pero yung pride, kung bakit ka ba nagbigay? Kasi ang pride mong tao, paano ko nasabi? Kung bakit ka nagbibigay, Pastor, ang binigay ko po ay 1K. Mamaya sa preaching mo, sabihin mo Kaya ka pala nagbigay, wrong motives po yun. Pastor, ako po ang nagbigay ng 3 aircon. Sa preaching mo, shout out mo naman ako. Shout out, hashtag, thank you. Diba? Wrong motives po yun, mga kapatid. Hindi tayo nagbibigay para pataasin yung pride natin. Ang nangyari, hindi nabanggit ng pastor. Thank you po sa nagbigay ng aircon sa pintura. Di nabanggit pagdating doon, pastor. Sama ng loob ko. Hindi mo nabanggit Diba? Hindi mo ako pinag-pray. Pangalan ko. Hintay ko pa naman. Oo. Ganon. Ito pa, yung halimbawa, alam nyo ba kung bakit nakasobre yan? Para matanggal yung pride natin. Ito nga, nakasobre na nga, pag nagbigay, ilalabas pa. Yung katabi, pagkalagay niya 50, yung katabi nakita, 50 lang sa'yo. Akin, 150. Pinakita rin yun, 150. Nagpapataasan na ngayon. Lumalabas na yung pride. Wrong motives na siya. Nakasobre na nga, nilaglag pang ganun. Nilaglag 100. 120 sa akin. So, nagpapataasan na. Wrong motives na yon. Sa mga ganun din, hindi lang sa church. Sa mga magkakapitbahay, sino ba magkakapitbahay dito? Halos Yun, lahat. halos. Halimbawa, yung kapitbahay nagbigay ng ulam. Nagbigay ng mga isda. Nakita ng kapitbahay. Kapatiran pa naman, pastor. Mamaya magbibigay yung kalderetang baka, Diba? Pag nagbigay kayo, damay nyo naman kami dito. No, yun, maling motives po yun. Pag gano'n, nag-iisip tayo ng gano'n. Yung pride. Matthew 6:1. Punta tayo sa Matthew 6:1. Para ma-lessen yung ating pride sa pagbibigay, punta ho tayo sa Matthew 6:1. Basahin po natin Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them, no? Yung handog daw natin, huwag nang ipakita sa iba. Otherwise, you have no reward of your Father which is in heaven. Yun. Pag nakikita pala ng ibang tao yung giving natin, wala ka ng reward sa langit. Nakita mo na kinuha mo na yung reward, yung pride mo Okay? Therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee. Huwag mo nang ipagpalandakan. As the hypocrites do in the synagogue and in the streets that they may have glory of men. Gusto mo ba ng papuri sa'yo?
Kung bakit pinapakita mo yung handog mo, kung bakit pinagsisigawan mo na ikaw ang may bigay niyan para ba magbigay puri sa'yo? Verily, I say unto you, they have their reward. Yun yung reward mo. Yung papuri ng tao. But when thou doest alms, ito yung sikreto. Let thy left hand know what thy right hand doeth, that thy alms may be in secret. No? And thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly. So, nabubulol ako, sorry. Sikreto lang daw yung pagbibigay. At ang biyaya, bubuhos sa'yo. Lantaran. Amen. Totoo yan. Magbigay ka ng sekreto, mapapansin mo. Yung blessing sa'yo, lantaran. Totoo yan. Sino dito experience? Na-experience na maraming blessing, lantaran. Amen. Nakikita naman natin eh. Ang gaganda ng ating kasuotan, lantaran yan. Blessing yan mga kapatid. Amen. Meron ba dito nag-church na halos walang masuot, pastor? Di? Naka-stack na kayo. Naka-stock na. Sa usapan. Lantaran yan. Sa nakikita naman natin ng iba dito nagbibigay talaga ng patago. Magugulat tayo. Etong ating tip box, sorry. Thanksgiving box na offering, puno na yan. Mapupuno yan. Puro papel yan. Puro papel. Kaya sinasabi ko, sikreto lang natin, wag na natin paalam. Hanggat maaari, si pastor lang ang nakakaalam. Maganda po yun. Bubuhos po yung biyaya. Amen. Kaya, sa amin experience naman namin yan. Si pastor experience din yan. Bakit? Simula nung may church sa Cavite. Wala naman trabaho si pastor. Pero nakikita nyo naman, nakakaugbata. Diba? May long sleeve. Yung samantalang ibang pastor, di ba kung titingnan nyo, minsan may nagpipitch na nakasando sa mga probinsya. Pero kita nyo yung church natin, bagong pintura, yung kortina, talagang bagong-bago. Nakikita, no, nare-reward tayo openly dahil sa pagsisikreto natin ng ating mga kaloob. Napaka-experience natin yan. Sa amin, experience talaga namin yan. So, hindi na ikakaya yung experience. Blessing talaga. Umaapaw na blessing, pastor. Amen. Yahweh. O, lima kami sa Santa Maria, Bulacan. Meron pang isa, pastor. Nadagdaga kami ng isa. Amen. Constitute na natin. Hindi na natin, pastor, kung ready na tayo. Kaso hindi pa baptize yung isa, pastor. Hindi pa baptize. Naka-imitis pa, pastor. Ha? Naming, building, or putting for plaques in honor of donors violates this principle. Yung mga name drop nga. Minsan may plaque pa eh. Oh, yung nagbigay ng 10,000. May reward tayo. Tantanan. Yung mga ganun. May mga ganun sa church eh. Punta sa church. Punta sa Nakita ko yung mga ganun. Minsan nga natanong ko pa eh. Bakit po may ganyan? Diba? Number 2. Ito yung tinatawag na guilt. Ito napaka-wrong motives to na nagigilty ka lang. Sino ba dito nagigilty ngayon? Dahil nag-pitch kami ng giving. Alam niyo, kapag nag-guilty ka ngayon at nagbigay ka po, wrong motives po yun. Nag-guilty ka dahil na tinamaan ka sa preaching, na-open ka. Nag-guilty ka dahil yung kaloob mo last week, sobra-sobra yung kinita mo. Ang kaloob mo 10 pesos. Diba? Ang kinita mo nasa 10,000, tapos ang kaloob mo 10 pesos. So, mali po kapag ikaw ay nagigilty, saka ka lang magbibigay. No, maling motivation po yun sa sarili, mga kapatid. Number 3. Ito, napakadami nito. Number 3, ito yung tinatawag na greed. Greedy. Kung bakit tayo nagbibigay, kasi nagiging greedy tayo. Sa paanong paraan? Kasi ang turo ni pastor kapag daw nagbigay, babalik Ang turo ni Pastor Romel, kapag nagbigay, babalik din naman sa iyan. Lig-lig, siklik, at umaapaw. So, pag nagbigay ka ngayon, bigay ka ng bigay, nagiging greedy ka na. Hindi yun yung ibig sabihin nun, mga kapatid.
Luke 6:38, basahin natin. Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet withal, it shall be measured unto you again. Ang sinasabi dito mga kapatid, kapag nagbigay ka daw at ay babalik sa'yo. Hindi yung reward, hindi yung materials. Kung ano yung ginawa mo dun sa tao, kunyari halimbawa, si Sister Elise, nangangailangan siya ng tulong. No? Nangangailangan siya. Si Brother Ariel, nagbigay siya kay Sister Feliz. Sister Feliz, eto pambili ng bigas. Yung paraan ng binigay niya kay Sister Feliz, yung pagiging generous niya, mababalik sa kanya yung pagiging generous ng ibang tao. Yun yung sinasabi dito. Hindi yung kapag binigyan ko siya ng 1,000. Lord, magiging 3,000 to. Ano yung ginawa mo pampatubo si Lord? Parang nangi-scam ka na. Dahil sa sobrang greedy mo. Ginawa mo times 2, 1.2 ba? Etong kaloob ko ngayon, 1,000. Tutubo to 1.2. Bukas 2.2 na to. Yung nagiging greedy ka kayong bakit ka nagbibigay. Hindi yun. Yung pagbibigay, sinasanay tayo maging generous person. Na kung saan yung ibang tao, magiging ganun din sa atin. Kasi nakikita sa atin ito si Pastor Romel, napakabait na tao. Ang generous niya sa mga mahihirap. Kaya yung nakakita ngayon na may mga kaya-kaya, generous din sa kanya. So, nagiging maganda yung tingin sa atin. Huwag po tayong greedy mga kapatid. Jesus is not promising Jesus is not promising that if you give, God will give you more in return. No, it's not promising. He is stating the principle that if you are a generous person, others will be generous towards you. Amen. Number 4, pressure. No, maling motivation po na nape-pressure ka lang. Pinipressure ba kayo mga kapatid? Mga kapatid, pinipressure ba kayo ni pastor? Halos hindi na nga siya mag-preaching ng giving Kasi baka nga ma-pressure kayo. Hindi mali na yung motivation nyo. Kaya yung ibang pastor, pagtatawag sila ng ibang pastor. Para lang mag-preach ng giving. Para naman yung mga kapatiran, hindi ma-pressure. Kasi once na-pressure kayo at nagbigay kayo, wrong motivation na po yun mga kapatid. Usually talaga, ginagawa ito ng mga namumuno. Anong kilala ng church? Huwag tayo magbanggit Huwag tayo mag-name drop ng religion Meron kayong, sa isip nyo na meron dyan religion na kakataon ka sa bahay mo. Dahil hindi ka naka-attend. Brad, nakalista ka dito, hindi ka umattend at hindi ka nag-offering. Nape-pressure ka ngayon. Kaya ko naglalabandera pa nga ako para kumita ako Ngayon, magpe-pressure ka. May alam ba kayong ganon? Yes. Diba? Naisip mo na lang. May mga ganun churches. Bikuin mo may sakit ka na lahat-lahat. Kakatukin ka pa para mag-offering ka. Meron pang ganito, fundraising. Minsan, nagagawa natin, pero hindi obligado. Sinasabi naman na itong church dito kailangan. Kung sino lang yung gustong tumulong. Pero may mga fundraising kasi na obligado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100. Obligado ka, nape-pressure ka. So, may mga ganun churches po. Meron pa, magdala kayo ng tigi-isang walis. Pag ang walang dala, tampon ni Satanas. May mga ganun churches. Anong modus kayo? Magkano walis? Pinakamababa, 75. 10, 750. Million. 775, 7.5. 7.5. Grabe. Kaya yung mga malalaking churches, kumikita talaga sila. Negosyo talaga. Kaya yung mga namumuno sa kanila pastor, umiikot yan. Naghahanap ng mga maliliit na pastor at tutuksoin. Yung churches dyan yung pastor dyan sa Primitive Baptist Cavite, ang pangalan, Romel Papaber. Mamaya, padala mo ng mga grocery. At kausapin mo ng masinsinan. Bigyan mo ng kotse, bahay, lahat. Downline ko na.
May mga ganyang church na may mga issue para magbigay. Okay? We are not to give under compulsion. Hindi tayo nagbibigay under compulsion sa pamimilit. 2 Corinthians 9:7. Ito yung pinakamaganda. Every man according as he purposeth in his heart. No? So let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. No? Purpose pala ng puso mo talaga magbigay. Hindi dahil sa guilty, hindi dahil sa pride, hindi dahil sa pressure, for God loveth a cheerful giver. Number 5, sa wrong motives. Ito yung tinatawag na gimmicks. Mga gimmick, ang napasimuno nito, mga pastor Mga gimmick. Hindi lang naman pastor may mga member din na kinakausap yung pastor. Pastor, magpag-gimmick tayo. Diba? Concerned ako magpag-gimmick tayo. Ang boring ng church ang boring ng preaching. Magpag-gimmick tayo para alive sila. Diba? May mga concert. No, nakaka-collect. Ito yung mga gumagawa ng fake news sa church. May kanya-kanyang gimmick. Sinabi, yung kapatiran. Halimbawa, may kapitbahay po, pastor, may kapitbahay po ako na nangangailangan ng tulong. Mag-ano po tayo, fundraising po tayo, 10 lang. Pero wala naman. Fake news. Diba? Nag-scammer. Ano pa? Gimmick ng pastor, gimmick ng ibang kapatiran. Pastor, para makatulong po tayo sa orphanage. Mayroon po akong ticket dito, 100 pesos each. Ang mananalo po, meron rice cooker, diba? Nagkaroon pa ng parapol sa church, mga gimmick po yan. Sa letra mo. Nagpabig ko pa. Diba? Yung, alam niyo po yung rapol, natutunan ng mga Pilipino yan sa inchik. Mga inchik po yan, nagpaparapol. Mga lucky number, swerte, diba? Ganyan yan, mga inchik po yan. Pero talagang mga kapatiran talagang mga Kristiyano, hindi ko uubra yan, hindi ko naniniwala sa ganyan. Mga gimmick po yan para lang magbigay sa church. Number 6, ito yung pinakamalupit. Kung bakit nagbibigay siya, kasi gusto niya ng power. Kung bakit siya nagbibigay sa church, gusto niya ng power. Makontrol niya yung church. Nagbigay ako sa Primitive Baptist, halimbawa sa Kabanatuan, or sa Sulana. Ako ay nagbigay ng 20,000. Pagpunta ng Kabanatuan, ng Sulana, parang hari. Uy, ito upuan Brad, VIP! Ayun yung mga taong nagbibigay kasi gusto nila, may power sila. VIP 1, pag nagbigay ulit, VIP 2, tumataas yung level. Hanggang sa nakokontrol na yung pastor. Pastor, may suggestion ako, lapit tayo kay Mayor. Nakontrol na yung pastor. Kasi hinayaan din ng pastor Na alam niya naman ang motibo ng taong na yun kung bakit nagbibigay Gusto ng power sa church. Okay? May mga ganyang tao No, that may be how politics operate. Totoo sa politics, ganyan. The more na mas malaki ang bigay mo, the more na mas makapangyarihan ka. Sa Kongreso, di ba? Nakikita natin, pag malaki bigay, tikom ang bibig ng mga miyembro. But is it how God Church operates? It is wrong to show preference to the wealthy. Sa James 2:1 hanggang 9. No. Mali daw na magbigay ng preference sa mga mayayaman. Wala tayong pakialam kung mayaman yan. Kung nagbibigay yan. Basta yung motive niyan, tama. Gusto lang niya ng power. Mga kapatid ko, huwag magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ng kaluwalhatian na may pagtatangi ng mga tao. No? Sabi dito, sapagkat kung may pumasok sa inyong kapisanan na isang lalaki na may singsing na ginto, yun ay mayaman. Gusto niyan power Na may magagandang pananamit at may pumasok naman na isang duka na may hamak na pananamit. Ito dapat yung pakikitungo natin. At iyong iginagalang ang nagsusuot ng may magandang pananamit. At sinasabi nyo sa kanya, maupo ka rito, VIP na yung mayaman. Kasi alam niya magbibigay ng malaki. Maling motive yun. Power na yun. Tapos, ang sabi dito, sa isang mabuting dako at sabihin sa mga duka,
Kawawa naman yung mga duka. Ano sabi? Tumayo ka dyan. Pinatayo yung duka. Kasi alam niya magbibigay lang ng kaunti yun eh. Piso lang. Piso lang eh. Pinatayo. Yung mayaman, pinaupo. Baka sa harap na. Oh, maupo ka rito sa ilalim ng tungtungan. Sa ilalim ng hagdanan. Pinaupo yung duka. Yung mayaman, sitting pretty. Nakapot Kasi, mo si Over. oo, malaki magbigay eh. Kung gayon, hindi ba kayo natatangi sa inyong sarili at naging mga hukom ng masasamang pag-iisip? No? Pinag-isipan. Nakita niyo yung epekto sa mga mayayaman, mga kapatid? Kaya dapat hindi rin inahayaan ng pastor. Hindi inahayaan din ng kapatiran na makontrol tayo. Yung pagtrato. Number 5, dinggin nyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha, no? Pinili ang sa kasanlibutan ito na mayayaman sa pananampalataya at mga pamana ng kaharian ng kanyang pinangako sa mga umiibig sa kanya. No? Mas pinili ng Diyos ang mga dukha. Kasi puro yung puso nun eh. Iba yung motibo talaga ng mayayaman eh. Power, pride, kadalasan ganyan. Pero di naman lahat. No? Di naman lahat. May mga pure din. Okay? Tapos na tayo sa mga wrong motives. Okay? Ano yung number 1? Pride. Number 2, yung guilt. 3, greed. 4, pressure. 5, gimmick. And number 6, power. Dito naman tayo sa right motives for giving. Okay, ito na yung mga dapat nating gawin sa pagbibigay. Letter A, God has given us everything. Kung bakit pala tayo nagbibigay, binigay na sa atin ng Diyos lahat-lahat ng kailangan natin sa lupa. Amen. Walang kulang. Wala kang pagkukulang. Walang kulang na kailangan mo dito. God given us everything. Kung nakakanasan mo yung hirap, kumpleto po yan. Okay? James 1:17. Tayo sa James 1:17. Sabi dito, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat ng natatanggap natin galing sa langit. And cometh down from the Father of lights, within is no variables, neither shadow of turning. May lahat ng natatanggap nating biyaya, mga kapatid. Kulang pa ba? Sino ba dito nakukulangan pa? Alam niyo, yung pagising pa lang sa umaga, napaka-perfect na nun. Makaating ka pa lang sa church, napaka-perfect na nun. Lahat. Mas mabuting, iba, hindi na gumising ng umaga. Ang dami-daming plano, pastor. Ang dami niyang plano kinabukasan. Pupunta sa ganito, mamamasyal lang ganito, hindi na gumising. Diba? Napaka-blessing po natin na gumigising tayo araw-araw. At yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Letter B. Ito yung right motives. He gave His Son to provide for our salvation. Totoo. Binigay niya si Kristo sa atin. Lagi nating iisipin yun kung bakit tayo nagbibigay. Naunang magbigay ang Diyos. Okay? Naunang magbigay ang Diyos. He has blessed us with every spiritual blessing in Christ. Ephesians 1:3. Sabi dito, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Ito yun, mga kapatid. Napakapalad po natin na nakakatanggap po tayo ng preaching. Totoo. Yung ibang tao dyan sa labas, anong natatanggap nila? Balita. Lunes hanggang Sabado, balita. Pagdating ng Linggo, balita ulit. Stress. Utak ng kapitbahay. Usapan ng kapitbahay. Away dito, away doon. Bidyoke ng kapitbahay. Wala ho silang nare-receive na spiritual blessing. Spiritual food. Okay? Letter C. Ng I give because as given to me. He richly supplies us with all things to enjoy. Totoo. Nakasupply na ang biyaya ng Lord sa atin para ma-enjoy natin. Amen. Ang tanong, mga kapatid, ini-enjoy ba natin? Amen. Nagkaroon ka ng magandang bahay. Ini-enjoy mo ba na may bahay ka? At nagpapasalamat ba tayo na may bahay tayo? Binigyan ka ng mga anak.
Ini-enjoy nyo ba mga kapatid? Binigyan ka ng makakain. Enjoyin mo yung pagkain, napakasarap kumain. Huwag naman mukbang ng mga ng mga talagang kukupats, no? Enjoyin nyo. Lahat ng biyaya ng Lord binigay eh. Di ba? Enjoyin nyo yung binigay ng Lord sa atin. Para ma-realize nyo, ay, binigay na pala sa akin ng lahat ng Lord. It's time naman na ako naman yung magbibigay sa Kanya. Okay? Charge them that are rich in this world that they be not high-minded nor trust in uncertain riches, but in the living God who had given us richly all things to enjoy. 2. Ito na yung 2. I give because I want to please God. Kaya ka pala nagbibigay kung kasi gusto mo ma-please si God. Gusto mo mag-thank you sa Kanya. Isang pamamaraan pala na magpapasalamat ka sa Diyos ay yung pagbibigay. Amen. Yun yung sign na nagpapasalamat ka sa Kanya. Letter A. I want God to be glorified. No? Ito yung kabaliktaran ng kanina, yung pride. Dapat ang nag-glorified lang si Lord. God's glory is the overaching good of the Christian life. Wala naman tayo talaga. Ang purpose natin dito sa lupa, hindi pa para sa ikaguglory mo, kundi sa para sa ikaguglory ng ating Diyos. 2 Corinthians 9:13. Okay lang, inom lang ako mga kapatid. Sorry, nagdaday ko eh. Samantalang sa pamamagitan ng pagsubok sa misteryong ito, ay niluwalhati nila ang Diyos dahil sa inyong pag-angking pagpapasakop sa Ebanghelyo ni Kristo at dahil sa inyong masaganang pamamahagi sa kanila at sa lahat ng tao. Nagbibigay tayo ng kapurihan sa Diyos kapag tayo nagpapasakop. Especially sa pagbibigay. Amen? Amen. Letter B. I want my heart to be right before God. Totoo. Wala namang gusto. Sino dito ang gusto ang puso niya nasa dyablo? Kahit siguro yung masamang tao eh. No? I want my heart to be right before God. Kung bakit ako nagbibigay, kasi gusto ko laging katabi ko ang Diyos. Ang puso ko nasa Diyos. Matthew 6:21. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kapag nagbibigay ka pala ng iyong kayamanan, nandun din yung puso mo. Okay? Kasi totoo naman, hindi ka makakapagbigay ng tama kung masakit sa puso mo. Letter C. I want God to be my master. Totoo yan. Wala naman tayo ibang master kundi ang Diyos lang. No? Kaya ka nagbibigay kasi gusto mo siya maging master talaga. Matthew 6:24. Walang taong makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y mag-aawakan niya ang isa at hahamakin ang isa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos. Totoo. Kaya dapat si God lang ang ating master. Kapag yung pera ang iyong master, nako, tapos ka na. Wala pong makakapaglingkod sa dalawang Diyos. Hindi o pera ang ating master, no? Generous giving loosens your grasp on money. Totoo yun. Kapag nasanay ka, mga kapatid, na ang Diyos lang iyong master, kapag nasanay ka na buong puso mong nagbibigay, nawawalan yung higpit mo sa pera. Amen. Nawawalan yung higpit mo sa pera. Sanayin mo yung sarili mo magbigay ng ngayon, tumataas siya. Tumataas siya. Pag nasanay ka, parang ang luwag-luwag na sa'yo. Totoo, hindi ka na nabunot mo na, pastor eh. Binalik pa eh, hindi ka na ganoon. Pagkabunot dito, pastor, ng green. Ano ba yung green? 200, no? Ay, teka, kulay ubi na lang. Pag nasanay ka na maluwag ka sa pera, Madali na. overflowing talaga yung blessing. Madali na. Letter D. I want my life to be used by God. Amen. Ito yung napakasarap. Magpagamit sa Diyos. Kasi kung ayaw mo magpagamit sa Diyos, may iba namang gagamitin eh. Sayang yung opportunity na ginagamit ka ng Diyos. Halimbawa, brother, gagamitin kita, alam ko kumita ka ng malaki.
Sa isip lang ha, kumbaga binubulong sa'yo ng Diyos, gagamitin kita. Mag-offering ka ngayon today ng 1K. Mag-offer ka ngayon today ng 1K. Ang sarap kayang gamitin. Baka puro 1K mamaya. Oo nga. Ang sarap gamitin ng Diyos. Na sinabihan ka ng Diyos na mag-offering ka ng ganun. Kung ayaw mo, diwag. Sa iba na lang. No? Sa iba na lang. Kung ayaw mo, diwag. God could have chosen to work apart from us. Totoo naman eh. Yung gawain ng Lord, pwede naman Lord ang masikaso eh. Pero hinayaan niya tayo. He could have used angels or loudspeakers. Pwede naman siya gumamit ng anghel, bumaba sa lupa at mag-asikaso ng gawain niya. From heaven to spread the gospel, but He chose to us. And it takes the money to further God's work. If you don't give, God will use someone else. Totoo yan. If ayaw mo magbigay, hindi babagsak ang gawain ng Lord. May magbibigay at magbibigay. Amen. Sayang naman yung opportunity na ikaw yung ginamit. Alam nyo ba kapag ikaw ang ginamit, nako, ang sarap nun, blessing yun. Yung lumika, ginamit ka eh. No? Napakasarap sa feeling nun na ginagamit ka ng Diyos. 2 Corinthians 9:10. Ngayon siya ay nagbibigay ng bini sa mag-aasik ay naghahatid ng tinapay para sa inyong pagkain at parami ng inyong bini na ihasik at parami ng mga bunga ng inyong katuwiran. Napakasarap Amen. na ginagamit ng Diyos para tumulong sa church. At one day, magugulat ka, hindi mo man hinihingi. Darating at darating. Hindi mo man yan hinihingi. Or matagal mo nang hinihingi. Darating at darating yung pagpapala. Kasi nagpapagamit ka eh. At napakasarap nun gamitin ng Lord sa pagbibigay. Hindi lang naman yung pagbibigay eh. O hindi na pera. So kailangan natin ng mga upuan. Yun ang nangyayari naman. No? Kailangan natin ng pintura, ng papel, ng tubig. Ang sarap ang paggamit sa Lord. Kasi kung ayaw mo, tuldok lang tayo sa Diyos, baka wala pa. Kung ayaw mo, ang sagot ng Lord, diwag. Dito sa iba na lang, ayaw pala ng pagpapala eh. Yung mautusan ka lang ng Diyos, napakasarap na nun. Diba? Yun ang lumikha sa'yo eh. Letter E, I want to lay up treasures in heaven. Totoo yan. He will reward us for it someday. Totoo yan. Kaysa naman mag-ipon tayo ng treasure dito sa lupa. Yung kailangan lang siguro natin. Yung kailangan lang natin. Halimbawa, ito, very example ko, yung ating each one bring one. Treasure yan eh. Di ba pag may nangangailangan, may makukuha tayo? Napakagandang napakagandang plan. 1 Timothy 6:19. Sabi ng verse, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. Tinan nyo? That may be lay hold on eternal life. Good foundation pala yung ginagawa natin pagbibigay. Hindi lang tayo basta nagbibigay, no? Nakakapag-ipon tayo ng biyaya. Amen. Matthew 6:19-20. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt. No? Huwag na daw tayo mag-ipon ng treasure dito sa lupa. Hindi ko dinidiscourage na mag-ipon kayo sa bangko. Kailangan nyo rin yan eh. No? Kailangan din natin. Pero, wag naman daw. Kasi baka daw, sabi dito ng Biblia, and where thieves break to and steal. Baka naman manakaw. Yung iba naman tulong mo na lang sa church. Sa gawain. Kasi pag nagdalawang isip ka ba dyan, ano ba, may 1K na naman, pastor nabanggit ko. May 1K ka dyan, na willing ka na talagang magtulong sa church, nagdadalawang isip ka pa. Pagkapa mo, saan ko pa nailagay yun? Tingnan mo, nagdalawang isip ka pa eh. Saan ka ba nailagay yun? Tinawag mo lahat ng tao sa bahay. Asan na 1,000? Galit na. Diba, nakorap ka, sabi dito, where moth and rust doth corrupt. Nakorap ka tuloy. Ikaw na yung nakorap, hindi na yung treasure. Dalawang isip ka pa kasi. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth not corrupt, and where thieves do not break to steal. Okay, totoo yun. Kapag nagbigay ka ng handog sa church, hindi mananakaw yun. Totoo.
Hindi mananakaw to. Ito, spiritual blessing. Hindi mananakaw. Walang sino mang makakapagnakaw ng biyaya ng Lord. Letter F. I want my faith to grow. Ito napaka-importante. Kung bakit magandang motibo, yun, nagbibigay ako para tumaas yung aking faith. Totoo yan. I want my faith to grow. 2 Corinthians 9:18. Sabi dito, God will provide. Tagalog. Punta tayo sa ano. Sabi dito, at kayang gawin ng Diyos na lahat ng biyaya ay sumagana sa inyo upang kayo laging buong kasapatan sa lahat ng bagay. Tininyo? Ay sumagana sa bawat mabuting gawa. Gaya ng nasusulat, siya ay nagsabog, siya ay nagbigay sa mga dukha, ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. Ngayon siya ay nagbibigay ng bini sa maghahasik, ay naghahatid ng tinapay para sa inyong pagkain at paramihin ang inyong bini na ihasik at paramihin ang mga bunga ng inyong katwiran. Ngayon siya ay nagbibigay ng bini sa maghahasik, ay naghahatid ng tinapay para sa inyong pagkain at paramihin ang inyong bini na ihasik at paramihin ang mga bunga ng inyong katwiran na pinayaman sa lahat ng bagay sa buong kasaganaan na nagdudulot sa atin ng pagpapasalamat sa Diyos. Amen. Tumataas yung inyong faith, mga kapatid. God will provide money for you. Pag tumataas yung faith, naging daluyan ka, ang Diyos magbibigay talaga ng money sa'yo. Magpo-provide talaga siya. Hindi ka niya gugutumin. Sino ba dito nagutom na, mga kapatid? Wala, no? Meron isa, nagutom na. Baka gutom na ngayon. Pero, antay lang po kayo, mga kapatid. Alam ko, ano ako sa ba, gutom na kayo. No? Pero hindi lang naman nabubuhay sa pagkain, di ba, mga kapatid? Pati rin sa salita ng Diyos, no? He will give you money to give, but if you bottle it up and keep it for you, own comforts, the flow will dry up. Totoo. Ang Diyos talaga nagpo-provide sa atin ng pera, ng treasure ka. Pero kapag daw, inilagay mo siya sa bote, nadadried up eh. Totoo yan. Ang sarap maging daluyan ng biyaya. Letter G. I want to be compassionate person. Totoo yan. Kung bakit ka nagbibigay, sinasanay mo pala yung sarili mo na maging mahabagin. No? Tagalog ng compassionate, mahabagin. Sanayin mo, mga kapatid. Although, kapag lumabas ka dyan sa labas, napakadaming taong pwedeng tulungan. Hindi naman natin talaga kaya lahat tulungan. Pero isanayin mo yung sarili mo na maging mahabagin. Kasi ang Lord, ganun din eh. Okay? Hindi naman talaga natin kayang tulungan lahat, pero ito sinasabi ko lang hindi ko sinasabing tumulong kayo sa iba. Pero sana naman, unahin nyo muna yung kapatiran. Unahin nyo muna yung church. Meron tayong mga problema sa iba, pero unahin nyo muna yung church, unahin nyo muna yung kapatiran. Baka naman may kailangan yung kapatiran, may sakit na pala sa puso, or may sakit na palang kinikimkim, nahihiya lang humingi ng tulong kay pastor. Pero once na humingi yan ng tulong, no, tulong-tulong po tayo, mga kapatid. Amen? 1 John 3:17. Yan sabi dito, I want to be a compassionate person. Datapwat ang sino mang nagtataglay ng kabutihan ng sanlibutan ito at nakikilala ang kanyang kapatid na nangangailangan. Sabi dito, at nagkulong sa kanya ng kanyang pusong habag. Bakit ba kailangan yung ikulong? Paanong nananahan ang pag-ibig ng Diyos, no? Kung kinukulong mo daw yung puso mo na dapat ay maging mahabagin, paanong nananahan sa iyo ang Diyos? So, hindi nananahan sa iyo. Kaya dapat sanayin natin, mga kapatid. I-feel mo, no? Na need talaga ng isang tao. Kapag need talaga ng isang tao, go mo. Tulungan mo. Kasi totoo niyan, mahirap maging guilty sa uli. Yung kapatiran mo, nangangailangan o operahan. Kung ano yung kaya mo. Hindi ka nagbigay. Meron ka naman talagang pagbigay. Namatay. Naku, malaking guilty sa sarili mo yun. Totoo. Guilty ako. Naku, si sister, si brother. Lalaki babae binanggit ko Namatay. Hindi ko nagawa yung chance. Yung opportunity na nakapagbigay sa kanya. Okay? Letter H. I want to be a worshiper of God.
Ito, napakasarap. Worshipper of God ba tayo, mga kapatid? Giving is a sacrifice that pleases God. So, gusto talaga ng Diyos yung nagsasacrifice ka. Philippians 4:18. Sabi dito, mga kapatid, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the thing which said from you and others which smell a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. No? Kapag nagsasacrifice ka pala talaga, well-pleasing sa Diyos yun, mga kapatid. Hebrews 13:6. Basahin natin Hebrews 13:6 upang ang ating matapang nating sabihin, mga kapatid, ang Panginoon ay aking katulong. Worshipper tayo, mga kapatid. At hindi ako natatakot kung anuman ang gagawin sa akin ng tao. Ang sarap masabi natin na matapang tayo. Ang sarap sabihin na katulong tayo ng Diyos. Katulad si King David. Alam niya sa sarili niya, worshipper siya ng Diyos eh. No? Lalo na sa pagbibigay. Natatandaan niyo ba yung preaching ko na effort in giving? Sino nakakatanda? Di ba? Meron doon sa palengke, meron doon, yung may-ari ng lupa, si King David kasi naghahanda siya ng worship place. Yung tao doon, binibigyan siya ng pang burnt offering. Anong sabi ni King David? Wag mo akong bigyan. Wag mo akong bigyan. Worshipper ako ng Lord eh. Bibilin ko yan. Di ba? Anong meaning nun? Ayaw niya na mag-o-offer sa Diyos na hindi siya nagagastosan, hindi siya nagsasacrifice. Kailangan natin mag-sacrifice, mga kapatid. Huwag tayong umasa sa hingi. No? Huwag tayong umasa sa hingi para lang magbigay sa Lord. Dito mag-aantay ako mamaya ng ayuda dun sa mayor, magbibigay ng 500. Pag binigyan ako Lord ng 500, yun ang bibigay ko. Diba? Huwag tayong umasa. Gusto talaga ng Lord na nagsasacrifice tayo. Ito nga, hari na to eh. Hari ba tayo? Di ba ito, hari na to, ayaw niya ng libre, ayaw niya ng thank you. Tapos, didonate na sa Lord. Hindi, bibiling ko yan. Huwag mo akong bigyan. Di ba? Bibiling ko yan at yan ang i-offer ko. At least nagastosan siya. Okay? Okay, tapos na po tayo sa right motives. Gusto niyo pa tuloy, mga kapatid? So, wala pong ma-open. Wala akong masasaktan. Alam ko ang iba dito talaga nasasaktan. Wala akong masasaktan. Normal po yan. Ang Word of God po, talaga nakakahiwa yan. Amen. Para yung butcher sa palengke, pastor, hinihiwa. Pero hindi yung butcher. Huwag nyo tingnan yung Word of God na parang mga ngatay tao. Tingnan nyo yung Word of God na parang doktor. Hinihiwa kayo para pagaling kayo. Okay? Number 3, how should I give? Ito na. So, sige, nalaman ko na yung wrong and right motives. Nalaman ko na ako pala yung magbibigay. Ngayon, paano naman magbibigay? Na. Paano ka naman magbibigay? Ibig sabihin, andito na yung mga price. Paano ka naman magbibigay? So, pag may nabibigay palang mali. Una, paano ka magbibigay? You set mo muna yung puso mo. Your heart is pure and ready to give. Number 1. Genesis 4:3-4. Ito yung sa magkapatid. So, supposed to be parehas naman sila nagbigay. Basahin natin ha. And in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. Nagbigay si Cain. And Abel, he also brought of the firstling of his flock and take of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel. No? Nirespect niya daw yung offering ni Abel kaysa dun kay Cain. So po, ano naman eh, pagas naman sila nagbigay eh. Tiningnan ng Lord yung puso ng tao. Tiningnan niya yung bigay eh. Talagang napaka firstling of the flock eh. Buong puso niyang binigay yun. The best yun. No? Ganun pala tayo dapat magbigay. Yung puso natin talagang walang doubt, mga kapatid. Walang doubt. Bigay kung bigay. Open tayo. Huwag niyong isipin na laging kay pastor mapupunta. Ganun kadalasan sa church, ganun eh. Makakita lang ng bagong TV. Sabi ko na nga ba eh. Bet, magkano ba binigay mo, Bet? Huwag niyo sabihin. 20 lang. Huwag niyo sabihin na laging ganun.
Hindi, kaya nga sabi ko sa'yo, maging compassionate kayo, maging generous kayo. Tingnan niyo yung itsura ng pastor natin. May bago bang sinturon? May bago bang pantalon? Ganito, 10 years. Baka nga 8 years, 10 years na eh. Huwag tayo mag-isip ng mali. Okay? Mamaya magulat kayo, may sasakyan na si pastor. Amen. Amen. Huwag yung pag-isipan. Hindi, next year pa. Next year. Okay, no? Huwag tayo mag-isip ng mali. Bisikleta lang. Ang sarap sa pagbibigay na pure yung puso mo. Pag nagbigay ka talaga nakangiti ka. Hindi sa face ha. Gitig-gitig. Tapos pag talikod na kasi. Wag po mga kapatid. Okay. Letter A yun. Letter B. Ayun na. Paano tayo magbibigay? The best of the best, the first fruit. Totoo yan. Genesis 4:4, yung kay Abel. Ano daw yun? Firstling of the flock. Unang anak. The best yung binigay niya talaga, pastor. Mga kapatid, the best ba yung binibigay natin sa Lord? Totoo yun na ba talaga yung best natin? Yung piso? Pagkasahod, baka... Exodus 34:26. Ito na. The first of the first fruit of thy land, thou shalt bring unto the Lord, house of the Lord thy God. Ano daw yung binigay? First of the first fruit. Kanina kay Abel, firstling, first flock, no? Firstling of the first flock. Lahat ng first. Mamaya, yung unang sahod nyo, maibigay nyo, ha? Pero dapat pure ang heart. No? Numbers 18:12. All the best of the oil. Namu, lahat talaga, pastor, best eh. Oh, and all the best of the wine, and of the wheat, the first fruits of them, which they shall offer unto me, the Lord, that I have given thee. No? Lahat talaga dapat ng best, ayun ang gusto ng Lord. Kahit ano pa man yan, kahit hindi yan pera. Katulad na sinasabi ni pastor, kung kailan mo bibigay, pabulok na. Best ba yun? Di ba? Kung kailan mo ibibigay, yung may expired na, 2 days na lang, kainin nyo na. Hindi yung best. Ang best, yung pagkagaling mo ng grocery, ibigay mo. Amen. Kasama. Huwag naman kasama resibo. Huwag mo nang pakita. No, best. Talagang best ang gusto mong bigay sa church. Yung tulong mo. Sabi dito, lahat ng best eh. Oh. Exodus 22:29. Thou shalt not delay to offer the first of the ripe fruits and of the liquors. The firstborn of days thou shalt give unto me. Lahat ng first, no? Sa tingin nyo, bakit lahat first? Gusto kasi ng Lord, siya ang iyong first love. Totoo yan. Wala kang ibang uunahin. Gusto niya una, ako una. Kung nanganak yung alaga ng baboy, offer mo yung una yung panganay. Eh sabay-sabay nanganak eh. No? Hindi, unang lumabas. Offer mo. Diba? Yung baka mo, yung unang anak. Eh pastor, isa lang po yan eh. Offer mo. Manganganak pa yan eh. Diba? Baka sino makakain yan? Pastor lang ba? Buong church yan. Dami yan, putahin yan. Offer mo. Lahat ng pinaka-the best mo. Sa nakikita mong the best. Kaliwa, kanan, 100, 20, anong best? Diba? Lahat ng nakikita mong best, yun yung unahin mo si Lord. Amen. At pure ka talaga. Letter C. Ito yung nakikita ko parang nag-aaway-away. Hindi ko na kaya banggitin to. Kasi nakita ko sa Facebook, kakapatiran. May PB, may kung ano, nag-aaway. Ito yung tinatawag na tithing. Yung tithes. O yan, mano na yung tenga natin. No? A question. Tinanggal ba yung tithes talaga? Yes or no? Tinanggal ba? Pagdating sa lumang tipan? Malakay 3:10, bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in the mine house. Ano ba yung tithes? Ito yung ika-10 ng yung kita. Amen. Sabi nga dito eh, wala naman talagang madali eh. No? Magtiwala tayo sa Diyos. Talagang hindi naman talaga nawala yung tithing. Iba nawala daw. Buti pa nga eh, di ba sabi dito? Sa Matthew 22:15-20, basahin natin. Matthew. Then the Pharisees went out of the lane. Ito yung yung trap dun sa tax, no? Buti pa nga yung tax eh.
Then the Pharisees went up to lay plans to trap in words. They sent their disciples to him along with the Herodians, teacher. They said, "We know that you are a man of integrity, that you teach the way of God according with the truth. You aren't swayed by the others because you pay no attention to who they. Tell us, what is your opinion?" Tinanong si Jesus. "To right to pay the imperial tax to Caesar or not?" But Jesus, knowing their evil intent, no? Sabi niya dito, "Mga hipokrito, why are you trying to trap me?" Sabi niya. "Show me the coin used for paying tax." They brought the denarius, ayun yung litrato ni Caesar, yung coins. And he asked them, "Whose image is this? And whose inscription? Caesar's," they replied. Then he said unto them, "So give back to Caesar, ang kay Caesar ay kay Caesar, and sa Diyos ay sa Diyos." Buti pa nga yung tax eh. Hindi natin nalilimutan. Di ba mga kapatid? Yung tithes, yung sinasabing sa Diyos ay sa Diyos, ano yun? Mga kapatid. Sa Diyos ay sa Diyos. Meron pala talagang para sa Diyos din. Ay siya sabi ni Lord. May para sa Diyos eh. Ay sige, bala yung tax nyo, ibigay nyo kay Caesar. Kay Caesar yan eh. Diba? Pero yung sa Diyos, huwag nyong kalimutan. So, when they heard this, they were amazed. No? Na-amaze pa yung mga nagtatanong, yung mag-try na mag-trap kay Lord eh. So they left him and went away. Umalis na. May nakita kasi akong post, kapag daw yung church ng PB nagturo ng about tithes, umalis na daw. May nakita akong ganun sa post, Pastor PB rin eh. Umalis na daw. Pero hindi naman talaga tinanggal. Alam nyo, ito yung sagot sa letter D. Hindi siya tinanggal. Halimbawa, yung pagdating sa murder, yung 10 commandments, ininance ni Kristo eh. Di ba? Tumingin ka lang ng masama sa iyong kapwa, ikaw ay murderer na. Inance din. Itong tithing, ininance din to. Pagdating dito, ito yung tinatawag na grace giving. Na-inance pa lalo. Ibig sabihin nito, more than tithes ang kaya mong ibigay. Ito yung tinatawag na sacrifice, more than tithes to. Romans 12:1. Ito na yung binanggit natin kanina. "I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which your reasonable service." No? More than anything, mga kapatid. Sabi ng iba, ayoko mag-tithes, mag-grace giving na lang ako. Hindi niya nauunawaan ang grace giving more than tithes. Amen. Hindi mo magawa. Doon ka na lang sa bibig. Ayoko mag-tithes, dito ako sa grace giving. Ano yung grace giving? Magkano giving mo? 0. Mas malala ka pa sa nagta-tithes eh. Hindi niya nauunawaan na yung grace giving more than tithes yun, mga kapatid. Sarili mo yung ibinibigay mo. Halimbawa, may 100 ka. Magkano ang tithes? 10. Ayoko sa tithes, ito ako sa grace giving. Grace giving, ang kaya ko 5. Mali. Bali yun. Diba? More than. More than tithes yun ang grace giving. Siguro soon, hanggang sa mamatay tayo, nawa maunawaan natin yung mga kapatid, no? Kasi, yung pagdating talaga sa giving, critical yan. Ang daming umaalis dahil ayaw makaparinig ng giving. Ang daming natitisod pagdating sa giving. Samantalang part naman talaga yan ng preaching. Part naman talaga yan, obligasyon naman talaga yan ng isang Kristiyano. Responsibilidad naman talaga natin yan. Sige, kung gusto mong umalis ka. Ayaw mo magpagamit sa Lord, diwag. Ganun lang yon. Hindi tayo ipiplease ng Diyos. Sabi ko nga, tayo ang magpiplease sa Diyos. Hindi tayo susuyuin ng Diyos. Tayo ang susuyo sa Kanya. Okay? Amen. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. Patayin ko na itong record.